Hi guys, good morning. Nandito na kami sa Dagu Glacier. Ang layo din nung binyahe namin papunta dito. So ayan, ang daming mga reminders, ganyan kasi sobrang taas niya. Tapos manipis yung oxygen doon. Binigyan kami ng mga bagong oxygen tank, yung spray pang support. So nandito kami. Sasakay kami ng cable car paakyat. Hindi naman to hiking trip, guys. Ano akala nyo sa akin mag-hiking trip pa ako? Bye, Monkey! So guys, andito kami ngayon sa parang pangalawang stop. Kasi yung una yung may mga unggoy-unggoy. Tapos ngayon binaba kami dito. Dapat dediretso na kami dun sa glacier, dun sa pinakamataas. Kaso, ewan ko bakit binaba kami dito. So, mukha na naman akong engot dahil dito sa snow cap ko, pero kailangan ko kasing isuot to, kung hindi sobrang sakit ng tenga ko. Tapos pag nagpicture ako, tatanggalin ko na lang to. Sundan ko yung mga kasama ko. Saan sila pupunta? Ay, parang magto-toilet lang ata. So, ayoko na magpicture, nauumay na ako. Gusto ko na lang mag-video, i-document lahat ng mga napuntahan namin. Ganyan, ng mga napuntahan ko. Sobrang ganda niya sa personal, sobrang ganda niya sa mata. As in, sobrang ganda talaga niya. Hindi ako makapaniwala na napuntahan ko tong napakalayo na to. As in, sobrang layo ha, hindi siya biro ibiyahe. Sige na dito na chika. Usod check muna tayo. Kita ba?我拉着你。Hello, new friend. New friend. Guys, naglalakad ako sa lake, sa frozen lake. Dagu Lake. Ang saya! Ang saya! Nagpapa-slide ako. Ang saya! Guys, grabe! Ang saya! Nasa ibabaw ako ng frozen lake. Isa na po ako ngayon Disney Princess. Disney Princess yan. Hi guys, nasa frozen lake ako. Hello，三。保管好个人随身物品，若遇所有Do not intentionally shake the carry. Do not stick your hand and arm out of the window. 在高山上，冰川能够发育，除了要求有一定的海拔外，还要求高山不要过于0.6。Say hi. Hello. 间失去透气性，不水性，这样就形成了像水晶一样的冰川冰。冰川冰在重力作用下，沿着山坡慢慢流下，逐渐凝固。
请6时4号到前台取餐，您的礼物拿走了。Okay. So guys, nagpicture na naman kami ni Kuya. Kinontak ko na naman siya para picturean ako. Kaso parang wala na ako sa mood ngayon kasi kakabalik ko lang galing sa tour. Tapos lumabas ako para mag-dinner, tapos nagpa-picture na rin ako sa kanya. Tapos ang lamig-lamig, tinitiis ko tong suot kong sweater. Kunwari kaya ko. Pero hindi na. So onti lang yung pictures namin. Hi guys, good morning. So, nandito ako ngayon ulit sa Chunchi Road. Naglalakad-lakad. So, meron akong tour today na hindi ko na ginoinan. Hindi na ako nag-join dun sa tour kasi sobrang sama ng pakiramdam ko kahapon. Tapos parang nag-decide ako na hindi na lang mag-join dun kahit na-book ko na siya kasi hindi na maganda yung pakiramdam ko, like hindi ko na siya na-enjoy kasi hindi ko naman in-expect na ganun pala yung pakiramdam ng mga negative 10, negative 14, negative 8, basta ganyan, basta below, basta mga negative degrees na hindi ko pala kaya. Dapat do ready naman ako kasi nang kapal ng mga jacket ko, nakailang layers ako, tapos may heat tech pa ako. Pero ewan ko bakit ganun. Siguro dahil nga kasi sa health condition ko, dahil ba meron akong hypertension 1 kaya ganun. So siguro magjo-join na lang ako ulit next time pagbalik ko. Tapos dapat na talaga ako, literal yung physically fit, totally physically fit 200%, ganyan. Nag-exercise naman ako, 'di ba? Nag-exercise ako, tapos healthy naman yung mga kinakain ko. Pero ganun pa man, wala ewan ko, siguro dahil nga sa nagkakaedad na ako, ganun ba 'yun? Pero hindi naman 35 pa lang ako, guys, 35 pa lang ako. Baka isipin nyo naman, super tanda ako na sinasabi ko 45 to 50 na ako kung makapagsalita naman ako. So, wait lang. Nakita ko yung Adidas. May bagong uso ngayon may uso ngayong Adidas jacket, yung parang pang Chinese New Year. Nakikita ko siya sa Facebook. I-check ko nga kung magkano. Sobrang ganda dito sa China. Shanghai, Beijing, kasi to Chengdu. Meron akong ilo-look forward pagbalik ko. So since na hindi ko ginoinan yung tour na dapat meron ako ngayon, pagbalik ko, yun yung gagawin ko. Tapos hopefully may kasama ako. Hopefully kasama ko si Dara pag bumalik ako dito. So baby, if you're watching, when I come back here, I will make sure that you're with me. Ganon. Ay nako. So anyway, wait lang. Parang gusto kong maghanap muna ng makakainan. Wait lang, itutur ko pala kayo dito sa area. Guys, outfit check. Ay nako, out of stock daw. Yung mga ganyan, no, yung mga ganyan, yung parang may ganun-ganun dito. Ang ganda nga nung suot nung nung sales staff. Babalikan ko nga bukas, sana meron. Ay kaso flight ko na pala bukas. Wala, sayang naman. Pero dadaan ako dito bukas ng umaga, sana meron. Tapos bibili ako ng isa, bilang ko si Dara ng red. Kasi favorite color ni Dara, red. Tapos yun ang suot niya pag Chinese New Year. Kasi lagi yun naka-red pag Chinese New Year.
Guys, ito palang nilalakaran ko. Ito yung paligid ng hotel ko. As in, yung hotel ko nasa Chunchi Road siya. Tapos, onting lakad lang. Wala pang 2 minutes, ganyan. IFS na, yung sikat na IFS dito. Yung may climbing panda. Tapos yung Taikuli, dito din, yung mga shopping center, parang greenbelt sa atin, ganyan. Sobrang ganda nung area na nabook ko, yung hotel. Marami dito noon yung S-Feel Hotel. Iba-ibang area siya, iba-ibang branches, iba-ibang kumaga iba-ibang road. So ngayon gagawin ko, magdi-DD na ako. DD yun yung Grab dito. Sasakay na ako ng cab, tapos pupunta ako dun sa Dongshan. Basta yun, lalagay ko na lang yung description dyan kung ano yung lugar na pupuntahan ko. Ano yun? Parang modern style siya na para sa mga young generation, ganyan, sa mga Gen Z, ganyan. Tapos may mga arts. Basta sige, dadaling ko kayo doon. Maghahanap lang ako ng spot kung saan ako magbubook. Okay. So guys, nandito na ako sa aking paroroonan. Dongxiao Ji. Lalagay ko na lang yung pangalan ng lugar. Sobrang ganda dito, ang ganda ng area. Iba na naman ang atake. Iba-iba talaga, no? Japan, Korea. Iba-iba siya ng atake, pero parang iisa lang siya nung mararamdaman mong feeling, ganun. Iba-iba lang yung mga makikita mo, iba-ibang design, ganyan. So, papakita ko sa inyo, ang ganda ng lugar, sobra. So guys, kakalakad ko, may nakita na naman akong photographer. Sana ganito sa Japan at saka sa Korea. Tapos wala nang hirap. Actually, naiisip ko nang i-set up yung tripod ko. Pero yun nga, dahil nakita ko si Kuya, ayan. May magpipicture na naman sa akin. Kaso nga lang, grabe naman i-edit yung picture. Para di na makita yung pores. Pero nasa editor dun kasi sa editing app nila yun. Ewan ko ba, pero anyway, at least may magpipicture sa akin. Action. So guys, tapos na kami magpicture ni Kuya. Hindi ko masyadong gusto yung mga kuha niya, yung angulo, kasi siguro medyo hindi siya tulad nung photographer ko dun sa Chunchi Road na na tawag dito, na bata pa. Kaya alam niya yung mga angulo. So, sana meron ako mapili sa kanya. Pero meron naman ako mga nakita. Ayan, ini-edit na ni Kuya. Pipili lang ako siguro mga 5 lang or 6, ganun. So guys, para makapagpa-picture ako dito, kumuha ako ng bagong photographer. Kaso yung mga pa-post naman niya sa akin, parang mga akala mo rockista ako, mga gumaganon pa ako. Wala, hindi kami magkaintindihan, sinunod ko na lang. Sana may mapili akong magandang picture. Tapos pinahubad niya yung cup ko. Hindi ako nakaset ng buhok ngayon. Nakplat yung buhok ko. Ewan ko kung anong kakalabasan. Sana maayos yung picture. Ayan, pinaprocess niya na yung picture. So guys, lamig na lamig ako.
Nag-check ako ng temperature, 4 degrees. Kakatapos ko lang magpa-picture. Tapos, kakain ako dito sa, di ko nga alam, Japanese restaurant ata to eh. Pero anyway, sana dito na lang ako mag-work. Mas naramdaman ko pa na dito mag-work kesa sa Japan. Tanong niyo kung bakit. Kasi parang magpipicture na lang ako, magpo-photographer na lang ako dito kasi yung mga Chinese, mahilig silang magpicture. As in, mahilig talaga silang magpicture. Tapos meron silang software na ginagamit. Yun nga, yung pang-edit. Tinanong ko yung photographer ko kagabi kung pwede ko siyang i-download. Binigay naman niya sa akin yung app, pero hindi ko siya ma-download. Pina-download ko dun sa photographer ko kagabi. 2 beses ko na siyang kinuha. Pina-download ko sa kanya kagabi. Kailangan ng Chinese ID. Wala naman akong Chinese ID. So, sayang. Parang gusto ko siyang gawing business dun sa Phnom Penh. Yung sa may mga foreigner dun, di ba? Tapos, meron akong professional camera. Tapos, yung ganyan sa gabi, ganyan o kaya pag free time mo, tatambay ka dun sa mga tourist places sa Phnom Penh. Tapos, ayun ako yung magpipicture sa kanila kasi sa Cambodia, hindi ganyan, hindi pa siya high-tech na naka-professional camera, tapos may cord, tapos may iPad ka, tapos dun mo siya i-edit, mabilisan lang. Sa Cambodia, hindi ganun. Ano siya, kumbaga parang tawag dito, yung photographer, yung typical na photographer, pipicturean ka, tapos mga matatanda na sila, ganyan. Tapos maghihintay ka ng ilang minutes, tapos ipiprint nila yung picture. Ngayon, di ba, syempre, digital na. So, naiisip ko siya, parang kailangan magkaroon ako ng ganung app. Tapos, gagawin ko siyang part-time sa Cambodia, basta parang feeling ko pag nandito ako sa China, parang matutuwa ako na ganun yung trabaho ko. Pero ang laki ng kita kasi isipin mo, isang picture, 30 RMB. So parang mga $5 ata yun, parang ganun. Ay, sheshe. Binigyan ako ng hot na tea. Ay, ang sarap, Diyos ko, init. So ayun na nga, nakakatuwa lang na ang daming nilang photographer, pero ang daming nilang customer sa bawat spot ng picturean. Nung first day ko, nung unang gabi ko dito, mabilisan lang. May nakilala akong photographer. Yun nga yung photographer ko, di ba? Na kinuha ko 2 beses na. Tapos nagbayad lang ako sa kanya, nagkuha lang ako ng picture. Tapos, nung na-charge niya sa ABA ko, yung ilang pictures na yun, $60 na. So parang mga 2,000 plus. Ilang pictures lang yun. Tapos, sabi ko, next time kukuha ako ng photographer, pero hindi na ako kukuha ng madaming picture. Pipiliin ko na lang talaga. Pero yun nga, isang picture, 30 RMB. Yung dun sa may Chunshi Road na nakuha kong photographer. Tapos dito sa pinuntahan ko, ganun din, 30 RMB din. Tapos ngayon, parang naka-7 ako kanina sa unang photographer. Sabi ko, onti lang yung kukunin ko. So naka-7 ako na pictures doon, tapos ngayon 4 lang. So nakamagkano na naman ako. Diyos ko, actually nauubos yung hindi man nauubos, pero mas nagsispend ako ng pera sa sa picture. Kasi sa sa pagkain, hindi mahal yung pagkain dito, tapos masasarap. So masyado nang mahaba. Hinihintay ko kasi yung ayan na, darating na yung food ko. Ayan na siya. Okay, ay ang dami pala. So, umorder ako ng braised pork with char siu. Okay. Tapos nag-order ako ng dumpling. O sige, nakakain na muna ako. Oh my God guys, umuulan. Uulan ba ng malakas or ambon lang? So buti na lang nag-decide ako na bumalik muna sa hotel. Grabe no, lumayo pa ako. Samantalang dito sa malapit sa hotel ko, sobrang buhay na buhay. Kaso hindi naman kasi ako pala shopping, hindi naman ako pala bili ng mga kung ano-ano. Mahilig lang akong bumili ng isusuot bago umalis. Pero yung pagpunta mo ng ibang bansa tapos may bibilan ka para mamili, hindi naman.
nung 2 beses ako nag-Japan, hindi ako bumili ng damit para sa sarili ko, si Dara yung binilan ko. So dito pala yung entrance ng hotel ko. Tapos ganyan. Diyan siya. Ganyan. Esfil Hotel, Chunchi Road. Marami to dito. So guys, nandito na ako sa hotel ulit. Nakakatuwa kasi everyday nila nililinis to. Nung umalis ako nung nakaraan nilinis nila. As in everyday. Tapos ngayon parang akala ko hindi nila ililinis. Tapos nilinis pa rin nila. O di ba may jacket na ako. Tapos may heat tech pa ako, tapos may t-shirt. Pero sobrang lamig. Kasi manipis lang to. Parang in-underestimate ko yung lamig dito. Kasi yung nakalagay nung nag-check ako ng weather, yung week na pagdating ko dito, ang nakalagay 18 to 21 degrees. Hindi naman masyadong malamig yun. Tolerable naman. Ayun. So, feeling ko magpapahinga muna ako, guys. Tapos mag-charge. Tapos lalabas ulit ako mamaya. So guys, ayan, change outfit. Ang problema ko, paano ako aalis? Umaambon pa pala, akala ko hindi na. Pero, ang gwapo ng security, grabe. So, paano kaya titignan ko? Ay, umuulan pa rin. Umuulan pa din. Ang gwapo ng security. So guys, bumili na lang ako ng payong. Kesa naman, hintayin ko pang tumila. Feeling ko hindi naman titila yung ulan. Actually, hindi siya ulan parang ambon-ambon. Anong oras na rin dito? Anong oras na ba? Kasi parang mga 2 oras, 3 oras na ako nasa hotel. Naboboring na ako. So ayun, napabili ako ng white na shoyong. Sobrang lamig pero perfect tong suot ko ngayon. Kesa sa kanina. Kasi ito, 2 parang fleece na jacket magkapatong. Kaya hindi ako nilalamig. So guys, nandito ako ngayon sa souvenir shop. Bumili ako ng Naja para kay Danny. Keychain siya. Tapos mga ref magnet. Dati hindi ako, wala akong ref magnet sa mga ibang napuntahan ko. Tapos maganda pala siyang i-collect. So hindi ko alam kung bibili pa ba ako ng mga panda-panda kasi ayaw naman ni Danny. Tinanong ko siya kung gusto niya ng panda, ayaw naman niya. Kitty daw ang gusto niya, which is mga pusa-pusa, ganyan. So guys, iniintay ko lang yung Didi ko, yung car. Napaka-convenient nung hotel ko kasi ang lapit ko lang sa area ng mga bilihan. So, ayun, yung baon ko na hindi ko naman masyado nagalaw, naubos na siya sa on. Ang damay yung mga nabili kasi nga wala naman on sa Cambodia. Tapos bumili ako dun sa souvenir shop malapit, dito lang. Dyan lang. Tapos yung mga napamili ko, inaakyat ko lang dito, at least wala akong dala. So ngayon pupunta ako dun sa bridge na sinasabi ko para, hello, ni hao. So ayun, sabi ko, pupunta ako dun sa bridge na last na gusto kong makita. Actually ayoko na sanang umalis kasi umuulan, kaso wala naman akong gagawin dito sa kwarto. May higa lang ako, tapos di naman ako inaantok. Magsa-cellphone lang ako na magsa-cellphone. So, dadaling ko kayo doon sa Anshun Bridge. Basta yon. Lagay ko na lang ulit sa description down below. Charing. O sige na, bye. So guys, kakain na lang muna ako kasi hindi ako makapag-book ng Didi. Pwede kang mag-book pero ang tagal ng waiting time. Tapos makikita mo dun sa app kung ilan yung naghihintay. So, nakalagay doon 92 yung naka-queue, pang 52 ako. So, ang tagal.
almost 20 minutes yung waiting time. So, kinancel ko na lang muna. Siguro ngayon, rush hour. Peak season. Rush hour ngayon. Kasi anong oras na ba? Mag-8 o'clock na. So, kakain na lang muna ako dito sa Chinese restaurant malapit dito sa hotel ko. Tapos, gusto kong i-try itong noodles na to kasi nakita ko dalawa siya para matry ko magkaibang flavor. Pero nagulat ako kasi ang laki. Though hindi ko naman siya uubusin, I'm sure, kasi yung isa maanghang. Pero ang laki niyan, as in ang laki. Parang nahihiya naman ako na titikman ko lang. Sarap. Sarap. Ewan ko lang itong maanghang, pero parang ayoko siyang, Diyos ko, grabe. Nakikita ko pa lang. Grabe yung sabaw. Ay, sarap. Ang sarap. Pero maanghang, onti lang yun ah. Kain tayo. Ito yung bridge na sinasabi ko sa inyo na sikat dito. So, dinayo ko talaga siya. Wala lang. May magawa lang. Maganda mag-picture dyan sa umaga. Iiwan ko na sana tong shoyong ko dun sa sa sasakyan. Kasi parang tinatamad na ako mag-bit-bit. Guys, nakalagpas na ako dun sa bridge. Tapos ang dami ditong parang mga mga tanyan, fortune teller. Tapos merong linisan ng tenga. Nakakatawa naman dito, pang talaga siya, nightlife. Ganun yung peg. Hinahanap ko yung yung recommended na parang gay club dito. Butterfly yung pangalan. Not sure kung dito yon. Di ko mahanap kung saan yung sinasabi nila na butterfly. Excuse me. Do you know butterfly? 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 There's no butterfly. Butterfly 嘛，我看一下。 Can I take photo? The address? Okay. Okay. Thank you. Can you say hi to my vlog? Hello. Thank you. Dear boys and gentlemen, welcome to the new world of Chengdu. So, andito na ako ngayon sa airport.
Umalis ako ng hotel ko 7:30 a.m. Lumabas ako ng hotel 7:30 a.m. Tapos 9 o'clock na nandito na ako. So guys, nandito na pala ako ngayon sa boarding gate ko. Nagpalipas ako ng ilang oras, paikot-ikot, tapos chill-chill na lakad. Tapos yung smoking kasi dito lang Tapos garden yung eksena ng smoking place nila. Kaya hindi ka naman masyadong maiinip sa kakahintay. So dumating na yung plane namin. Sana makabalik ako ulit dito sa Chengdu mga after a year, next year or after 2 years, ganyan. Kasi ang ganda ng experience. Tapos meron pa akong isang place na hindi napuntahan kasi nga 'di ba masama yung pakiramdam ko. So gusto ko siyang balikan. Pero parang yung wag na siguro winter kasi maganda yung lugar na yon kahit hindi naman winter, kahit wala siyang snow, yung pag autumn lang, ganyan. So dito na nagtatapos tong trip na to. Actually, hindi ako masyado nakapag picture tsaka video kasi nga dun sa pinuntahan ko yung dun sa mga bundok-bundok kasi nga ang lamig. Tapos sobrang tigas na nung kamay ko, hindi ako makahawak na ng phone. Better na naka-gloves na lang ako kasi nga ang lamig talaga. Yung mga eksena ko na nag-outfit check, nagtatayo ng tripod, ganyan, hindi ko na siya nagawa. Tapos mabilisan na lang talaga yung mga picture, like para lang may maayos ako na picture. Tatanggalin ko lahat ng mga nakabalot sa akin para hindi ako mukhang tanga sa picture. Tapos parang mga onting click lang yun, bahala na, okay na yun. Tapos ilalagay ko na naman yung snow hat ko, yung scarf ko, ganyan. Maitawid lang na may picture dun sa napuntahan ko, ganyan. So anyway, sige na, masyado nang mahaba to. Bye-bye na. See you on the next vlog.